Kasunod ng pagnanakaw sa SM Mega Mall nitong Sabado, bukod po sa security agency, ay nakatutok na rin ang Eastern Police District sa seguridad ng mall. Ibinalik na sa pamilihan ng Police Assistance Desk bilang bahagi ng pinaigting na seguridad. Balita hatid ni Steve Dailisan. Kasunod ng pagnanakaw ng halos 200 piraso ng mga alahas sa dalawang jewelry store sa SM Mega Mall itong Sabado, maigpit ng binubusisi ng mga gwardiya lahat ng pumapasok sa mall. Ang mga dala, masusing iniinspeksyon, pati na mga sasakyang pumapasok sa mall complex. May mga nag-iikot na ring K9 unit. Ayon sa PNP, pinaubaya pa rin daw nila sa pamunuan ng bawat mall yung pangangalaga sa seguridad nito, lalo't isa itong pribadong lugar. Gayunman, namahagi na raw sila ng mga security manual na magsisilbing gabay sa pagpapatupad ng maayos na security measures sa loob ng kanilang establishmento. Bukod dyan, ibinalik din ng mga Police Assistance Desk sa mall na ayon sa aking mga nakausap na Police Mandaluyong ay pansamantala noong nailipat ng deployment sa barangay matapos umanong baguhin ng NCRPO ang direktiba sa assignment. Kaya ngayon, ang puwersa nila sa loob ng mall, dinagdagan pa ng Eastern Police District. Ito'y kahit pa nananatiling prioridad ng PNP ang police visibility sa kalsada. PNP naman subject din sa availability ng mga tao natin. Kasi yun nga, kung sa isang area naman na pagkarami-raming malls, baka naman ma-deplete din yung ating mga pulis na otherwise maganda naman sana nakikita rin sa kalsada mismo. Lumalabas kasi sa investigasyon na may mga pagkukulang ang security agency ng mall. Mayroong lapses, detak na nakapasok yung firearms, considering na nag-implement sila ng access control sa mga entrance and exit ng mall. Dapat may team na nag-conduct. Isa yung searcher, isa yung for female at saka male searcher, isa yung profiler. Ang pag-iikpit sa mga mall, kailangan na kailangan dahil sa mga nakalipas na taon ay dumarami ang mga insidente ng panluloob sa mga ito. Tulad noong 2009 nang makabarilan pa ng mga pulis ang mga magnanakaw sa tindahan ng relo sa Greenbelt 5. Noong November 2010 naman sa SM Bikutan, 4 na lalaki ng basag din ng mga skaparate at nagnakaw ng mga alahas gamit ang mga binalot na martilyo na binili rin daw sa loob mismo ng mall. Bukod pa riyan ang mga pang-hold up sa mga armored car na nagdadala ng pera sa mga bank outlet o money changers sa loob ng mga mall. Tulad ng nangyaring panloloob sa dalawang Robinsons Mall noong nakarang taon at sa Alabang Town Center nito namang Setyembre. Ayon sa mga nakausap kong mamimili, mas kampante raw sila kung maraming security at police na naglilibot sa mall. Feeling safe kami pag ganun. Pag may mga ganun security nila na talagang ginagawa nila yung trabaho nila. Baka mapahama kami o kaya may magkagulo doon sa loob. So kailangan talaga maraming security, diba? O para mapangalagaan yung mga customers. Steve Dailisan, GMA News.